Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada na ang deliberasyon ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints na inihain kontra kay Pangulong Marcos. At sa boto ng komite, wasto ang forma o kapwa sufficient inform ang magkahiwalay na reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng Makabayan Bloc. Ito po ang unang impeachment proceeding sa 20th Congress. Lusot na sa unang hakbang ng preliminary proceedings ang dalawang pinagsamang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Enero. Yan ay matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang mga reklamo. Legally speaking, if we look at the document, all the legal requirements are complete. It was merely a placement issue that we saw earlier. But in terms of the contents, nandun po yung verification at nandun din po yung notarization. Sa unang reklamo na inihain, 46 ang bumoto na wasto ang porma nito. Isa ang nag-no at isa ang abstention. Ito ang complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus hinggil sa issue ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Kaugnay ng umano'y pag-uutos at pagpapahintulot ni Marcos na isuko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court at sa kabiguang i-veto ang mga umano'y unconstitutional na probisyon sa 2023 hanggang 2026 national budget. Nakapagtala naman ng 35 na yes, 9 na no at isang abstention ang ikalawang reklamong inendorso ng Makabayan Bloc. Dito, inaakusahan ng complainant si PBBM ng betrayal of public trust. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa corruption. Hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Pero paglilinaw ng House Committee on Justice, ang porma pa lang ng complaints ang nakalusot. Ibig sabihin, dapat ang impeachment complaint signed ng complainant, verified, based on personal knowledge and authentic records, may endorsement. So that's the process. We have to respect that. Sa harap nito, muling iginiit ng Malacanang na kumpiyansa ang Pangulo na wala siyang ginawang ka-impeach. Gayunpaman, nababahala ang punong ehekutibo sa naturang complaints dahil Hindi para sa sarili niya. Dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. February 3 ay pagbobotohan naman ng komite kung sufficient in substance ang complaints. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? Sakaling makalusot din sa sufficiency and substance ang mga reklamo, saka palang hihingan ng komite ang kampo ni PBBM ng tugon rito. Oras namang maisumite na ang pleadings at mga ebidensya ay saka palang magkakaroon ng pagdinig para suriin ang mga testimonya at ebidensya.